inamin ni Duterte, ang daming inaming krimen ni Duterte. Oh, Sa totoo lang. di ba? Oh, mga kababayan ha, galing po kay Atty. Claire Castro yan. At sinabi daw ni dating Pangulong Duterte na maraming inamin talaga, no, na mga anomalies ni Tatay Digong noon. Roberto Corpus, yung shoutout sir, tropang masaya. Thank you po. Ayan. Thank you Marijuana. Ulitin ko na lang Marijuana. Nagmamariwana At the time na siya presidente. Nagnakaw. Nagnakaw siya, corrupt siya. Pero naubos na daw. Nagpapatay siya, pumatay siya. Di ba? At hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. At hinayaan niyang magnegosyo dito si Michael Yang. Admitted lahat yan. Pero inalaw ng Pilipino. Inalaw magnakaw, inalaw pumatay. At ngayon, hero pa ang dating sa iba. Diba? Hero na hindi pinagtanggol ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hero pa. Kaya nga sabi ni Pangulo, evolve yan. Evolve. At ngayon siya yung kumakalos. Si Pangulo Marcos Jr. yung gustong magpahinto dito. Say goodbye to switching prescriptions. Ito nga naman mga kababayan ko, no, nag-evolve talaga kasi mga kababayan ko from no nakaraan, no, kapatalbos-talbos lang kasi medyo may takot. Ngayon nung si Pangulong Bongbong Marcos na to accept this, no? Yes. But to the level na 30% birada na. Kaya nag-evolve. na lang yung naiiwan sa mga proyekto. Astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. And we're just wondering how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what will have sasabihin, may sacred cow na naman, may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Okay, Mr. President, pakiramdam ng marami, talagang nalulunod na po tayo sa korupsyon, no? Sometimes, yung mga ordinaryong mamamayan, medyo we ask ourselves, ano bang magagawa natin? Nag-launch po kayo nitong initiative na pwedeng magsumbong directly sa Pangulo, yung mga gustong magreklamo, no? How effective has this been? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng na hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard. Tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean, no, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How Sir do you Cruz do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Alam niyo mga kababayan, ngayon pa lang matatauhan ng mga Pilipino. No? Pag yang binubuo ni PBBM na ay talagang maraming napatunayan at marami ang naisiwala at marami ang makakamit na hustisyo ng taong bayan. Panigurado mga kababayan. No? Maraming mga kababayan natin na matatauhan at maluluha, maiiyak, no, sa ginawa ni BBM.